Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 576 na maaaring pumatay ng karunungan. Napuno ng nakakatakot na katahimikan ang free fighting arena sa Wolfsbane Summit. Ang mga sundalong naruroon ay lahat ay natulala at lubos na nataranta. Ano ang ginagawa ni Colonel Cross? Para siyang tumatakbo palayo, sinusubukan ba niyang linlangan ang kanyang karibal? O natakot ba siya sa sobrang presensya ni Gavin? Ang mga kawal ng Warwolf ay lalong nataranta, ang kanilang isipan ay napuno ng mga katanungan. Ang mga puso ng 60 piling mga sundalo ng espesyal na puwersa ay nakabitin sa pananabik. Iminungkahi ni Talia na baka tumakas siya dahil hindi niya kayang labanan si Gavin ng direkta. Hindi pa nakaharap ni Gavin ang isang kalaban na tulad niya simula nang sumali sa free fighting competition. Anong klaseng galaw ito? Naglalaro lang ba siya mag-isa? Patuloy sa pagtakbo si Talia, walang tigil ang kanyang takbo. Nang marinig niya ang dagandong ni Gavin, huminto siya, hinawakan ang kanyang balakang, at humarap sa kanya. How I fight is my business. If you're so capable, come fight me. What's all the yelling if you're so capable? Halos mabulunan si Gavin sa sariling hininga. Tama si Talia. Pero di asterisk man, pumailalim ito sa balat niya. Ang nakababatang henerasyon ngayon ay walang paggalang sa karangalan sa labanan. Bumulwak ang pagkadismaya ni Gavin na walang lugar para palabasin ito. Nagpasya siyang tuturuan niya ng leksyon ang rookie na ito. Sa isang dagandong, sinugod niya si Talia. Habang sumusugod si Gavin sa kanya, agad na tumalikod si Talia at tumakbo. Sa isang iglap, nakita ng lahat ang dating kinatatakutan na bayani sa digmaan, si Gavin, na galit na hinahabol si Talia habang siya ay nagzigzag sa singsing. Ang libo-libo o higit pang mga sundalo sa mga nakatayo ay nanunood ng kakaibang eksenang ito sa nakatulala na katahimikan. Ilang beses na muntik matamaan si Talia sa suntok ni Gavin. Ngunit hindi nakayanan ni Gavin ang kahit isang suntok, tanging nilalagpasan siya. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa wakas, naubusan ng singaw si Gavin. Huminto siya sa gitna ng ring at umungol, lalaban ka ba o hindi? Hanggang kailan mo balak magpatuloy sa pagtakbo ng ganito? Huminto si Talia, humarap sa kanya ng nakangisi. General Brooks, how I fight is my business. Kung hindi mo ako matalo, pwede ka nang sumuko. Galit na sumigaw si Gavin, then stop running and fight me. Kung hindi man lang ako makatama sa iyo, ano pa ang silbi ng ipagpatuloy ang laban na ito? Ngumuso si Talia at saway, emph. Ngayon inaamin mo na hindi mo ako matatalo. Sabihin ko sa iyo, ito ang diskarte ko. Diskarte, naiintindihan mo ba? Hindi mo ba natutunan sa iyong mga klase sa teorya ng militar na kapag ang kaaway ay mas malakas at ikaw ay mahina, maaari kang gumamit ng mga taktika tulad ng pag-atres kapag sila ay sumulong, pag-istorbo sa kanila kapag sila ay huminto, pag-atake kapag sila ay napapagod, at paghabol kapag sila ay umatras. Ito ay pakikidigmang gerilya. Hanggang sa mapagod ang iyong kalaban para magpatuloy, pinapabagsak sila. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong kompetisyon. Hindi mo ba gets? Paano ka mananalo kung hindi mo ito maintindihan? Sa mundong ito, ang lakas lamang ay hindi gumagawa ng isang tao na tunay na makapangyarihan. Ang mahina ay maaaring walang kapantay sa katalinuhan at karunungan. Ang aming hukbo ay bumangon mula sa wala, mula sa kahinaan hanggang sa lakas. Sa sapat na karunungan lamang maaari mong talunin ang mga tila walang talo ngunit walang laman. Natigilan si Gavin sa loika ni Talia. Talaga bang inilapat niya ang mga taktika sa pakikidigmang gerilya dito? Biglang sumabog ang isang alon ng masigasig na palakpakan. Sa sandaling iyon, ganap na nakontrol ni Colonel Talia Cross, na kumakatawan sa Warwolf, ang ritmo ng buong laban. Sa kanyang matalas na pag-iisip, nakuha niya ang suporta at paghanga ng bawat sundalo sa arena. Sa ngayon, malinaw na ang huling hamon na laban na ito ay naging palabas ni Talia, at ang kanyang popularidad ay nasa ang pagtaas. Bago pa makapag-react si Gavin, tumalon si Talia sa ere at naghatid ng isang malakas na sipa. Saktong dama po ang sipa sa balikat ni Gavin.
Kung hindi dahil sa kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban ni Gavin, maaaring natapos na ng sipa na iyon ang laban. Napaatras ng ilang hakbang, pinagpawisan si Gavin. Pagtingin niya sa sahig ng arena, napagtanto niyang kung uurong pa siya ng isang hakbang, mahuhulog siya sa gilid. Ikaw, you little brat. How dare you use such a dirty trick to ambush me? Ungol ni Gavin. Tumayo si Talia sa tapat ng singsing, ang mga kamay sa kanyang balakang, malamig na tumatawa. Ito ay tinatawag na sorpresang pag-atake. O gaya ng sinasabi nila, lahat ay patas sa digmaan. Mukhang kailangan mong kunin muli ang iyong klase ng teorya ng militar. Ang isang opisyal na hindi nakakaintindi ng mga taktika paano ka dapat manalo sa isang labanan. Mr. Sinabi sa akin ni Marshall ito. Walang laban na hindi mapagtagumpayan, tanging mga hanggal na hindi nakakaintindi ng mga pamamaraan at taktika. Madiskarteng maliitin ang iyong kaaway, ngunit igalang sila sa taktika. Kung hindi mo naiintindihan ang diskarte, hindi ka bubuo ng isang top-tier na koponan at isang top-tier na manlalaban. Sa mundong ito, ang tunay na makapangyarihan ay hindi lang malakas sa pisikal. Ang lakas ng isip ang mahalaga. Ang mga salita ni Talia ay muling nagdulot ng matinding palakpakan mula sa mga manunood. Halos lumuwa ang mata ni Gavin sa frustration. Kayong mga kabataan ay walang paggalang sa karangalan ng labanan. Ngayon, tuturuan kita kung ano ang tunay na lakas. Nakipag-away si Talia. She challenged, at ipapakita ko sa iyo kung paano sirain ng mga pag-iisip ang lahat. Tumayo si Gavin, inilabas ang buong lakas. Sa pagkakataong ito, determinado siyang gamitin ang kanyang malupit na puwersa para turuan ang rookie na ito na paulit-ulit na hinamon siya ng leksyon. Mayabang na tumayo si Talia. Bigla siyang nagsimulang maghagis ng mga suntok at sipa sa hangin, na parabang tinatamaan si Gavin mula sa malayo. Ang kanyang mga aksyon ay natigilan sa mga sundalo sa arena. Lalabas ba talaga siya? Ilang talampakan ang layo niya kay Gavin, at ang ginagawa niya ay sumuntok at sipa sa wala. Anong ginagawa niya? Tinitigan ni Gavin si Talia, pinaghahampas ang kanyang mga paa na parang isang uri ng circus act, ganap na nagyelo. Siguradong wala sa sarili ang anak ni Simon, di ba? Anong ginagawa ng lokong yan, sumusuntok sa wala? Lumuwag ang kinatatayuan ni Gavin. Itinuro niya si Talia, mabangis pa ring sumuntok, at malamig na sinabi, I've had enough. This is the first time in my entire career that I've encountered someone who doesn't respect the battle ethics. Huminto si Talia, humawak sa balakang, at tinuya, what's with all the excuses? Nag-check out ka ba? Lalaban ka ba o hindi? Kung hindi, aminin mo na lang ang talo. Umabot sa sukdulan ang galit ni Gavin. Sa isang dagandong, sinugod niya si Talia sa bilis ng kidlat. Sa pagkakataong ito, si Talia ay hindi lamang tumakbo sa paligid ng ring, ngunit tumakbo din siya sa ibang direksyon. Nagsimula siyang umikot sa mga bilog, nakasentro sa paligid ni Gavin, na may radius na halos 9 na talampakan. Mabilis niyang pinataas ang bilis ng kanyang mga pag-ikot, nagpalipat-lipat sa pagitan ng clockwise at counterclockwise na pag-ikot. Si Gavin, parang pasang humahabol sa daga, ay hindi siya mahuli kahit anong mangyari. Ang hindi alam ni Gavin ay may kakaibang husay si Talia. Mga miyembro lang ng Investigation Division 7 ang nakakaalam nito. Sa kanyang pagsasanay sa aviation, kahit ilang beses siyang umikot o gaano kabilis, hindi siya nahihilo. Ang kanyang bilis ay walang kapares sa mga mapagkompetensyang kaganapan ng dibisyon, at sa espesyal na Operations Military Region, walang nakalapit na tumugma dito. Sa sandaling iyon, tila walang kahirap-hirap na dumausda si Talia sa paligid ni Gavin, umiikot ng may katumpakan ng isang labanan. Dalubhasa. Nahihilo si Gavin sa tuloy-tuloy na galaw niya. Isang biglaang tensyon ang bumalot kay Gavin, pakiramdam niya ay anumang oras ay sasalakayin siya ng kanyang kalaban. Kabanata 597 Masyadong malayo ang pagyayabang ni Marshall. Naunawaan kaagad ni Gavin ang sinusubukang makamit ni Talia sa pamamagitan ng patuloy na pagtakbo mula sa simula. Ang kanyang pambihirang kakayahang umikot habang tumatakbo ay isang bagay na hindi maihahambing ni Gavin.
Sa paggugol ng maraming taon sa militar, pinagkadalubhasaan ni Gavin ang mga nangungunang kasanayan sa bawat lugar. Gayunpaman, ang kanyang kakayahang umikot sa hangin ay kulang isang mabilis na pag-ikot at siya ay mahihilo. Dahil dito, natakot siyang harapin ang mga kalaban na nakakabisado ng mga diskarte tulad ng Circle Wind Fist. Kung ang kanyang kalaban ay nagsimulang gumamit ng espesipikong footwork at hindi niya magawang talunin sila kaagad, ang pagkapanalo sa laban ay magiging halos imposible. Ngunit ang bilis ni Talia ay higit na nakahihigit kaysa sa sinumang practitioner ng Circle Wind Fist. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng insecurity si Gavin sa harap ng isang junior. Ang mga ikot ni Talia sa kanyang harapan, nakakasilaw at walang tigil. Tila walang mabilang na Talia na umiikot sa kanya, at bawat pag-ikot ay bumilis lamang. Buong lakas na ibinayo ni Gavin ang kanyang mga kamao at buong lakas na sinipa ang kanyang mga binti. Ngunit ang bawat pag-atake ay ganap na nakaligtaan. Ang kanyang galit na mga galaw ay siya lamang ang nakikipaglaban sa hangin. Sa sandaling iyon, si Gavin sa arena ay parang baliw, ibinabato ang lahat ng mayroon siya sa isang multo na kaaway. Isang unos ng suntok at sipa ang umulan, at pagkatapos ay nagdilim ang lahat sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang isang malakas na suntok sa kanyang ibabang likod. Biglang bumangon ang kanyang katawan sa lupa, hindi na niya kontrolado. Pinilit ni Gavin na mabawi ang kontrol, ngunit para siyang isang saranggola na may putol na tali, na lumulutang ng walang patutunguhan. Kaagad pagkatapos, nagsara si Talia at naglunsad ng isa pang malakas na sipa, na dumapo sa likuran ni Gavin. Ang lakas ng sipa ay nagpalipad sa kanya palabas ng arena. Sa isang malakas na kalabog, ang combat center sa Wolfsbane Summit ay tumahimik sa isang iglap. Napatalsik si Gayen sa arena. Si Talia, isang rookie na sumali lang sa Warwolf Division wala pang isang buwan ang nakalipas, ay natalo lang ang maalamat na bayani ng militar. Ang Warwolf ay nagawang manalo sa hamon ng buhay o kamatayan. Nagpadala sila ng rookie upang talunin ang tatlong pinakamalakas na manlalaban mula sa Dragon Soul, na nagligtas sa Warwolf mula sa bingit ng pagkawasak. Ginampanan ni Talia ang papel ng isang pangunahing tauhang babae at binaligtad ang mga pagtaas ng tubig sa huling posibleng sandali. Ang hindi kapani-paniwalang pagliko ng mga pangyayari ay nagulat sa lahat ng mga kawal na naruroon. Ang kapangyarihan ng isip ay kayang sirain ang anumang bagay. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, pinatunayan ni Talia ang teorya ni Marshall, na ang tunay na lakas ay hindi lamang tungkol sa hilaw na kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ng pag-iisip at karunungan. Ang mga tagumpay ni Talia sa lahat ng tatlong laban ay lihai-timo at nakuha sa pamamagitan ng tamang taktika at diskarte. Sa labanan, pakikidigma, o anumang kompetisyon, ang mga tunay na master ay yaong mga gumagamit ng tamang taktika at estratehiya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, hinampas ni Simon ang kanyang kamay sa mesa at sumigaw sa pananibik, "Magandang trabaho, ang aking anak na babae ay lumaban ng napakatalino." Hindi pa nga natapos ang pag-eko ng kanyang mga salita bago tumayo ang mga sundalong Warwolf na iyon, palakpakan ay sinalubong nila si Talia ng isang hero's welcome. Si Gavin, nakaupo sa lupa sa ibaba ng arena, ay hindi nakaimik. Hindi niya maintindihan kung paano naging isang mapaminsala, nakakahiyang pagkatalo ang laban na ito. Nang iaanunsyo na ni Xavier ang mga huling resulta, tumalikod si Gavin sa arena at sumigaw, "Hindi ko ito tatanggapin." Gumamit si Colonel Cross ng mga murang pakulo para talunin ako, at tumanggi akong tanggapin ito. Pinagtatalunan ko ang huling resulta ng laban na ito. Muling tumahimik ang combat center. Natanggal sa kanya ang lahat ng dignidad dahil sa pagsisigawan ni Gavin. Anong kahihiyan? Hindi lamang natalo si Gavin, ang maalamat na Diyos ng militar, sa laban, ngunit siya ay naging isang kahihiyan. Marami sa mga elite na espesyal na puwersa ng Dragon Soul ay masyadong nahihiya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Si Talia, na ngayon ay bumalik kasama ang pangkat ng Warwolf, ay nanunuya, "Ano ang kailangan mong tumutol?" Bilang. Sa sandaling ito, wala nang pakialam si Gavin sa kanyang pride. Tinuro niya si Talia at galit na sumigaw, "Do you dare to fight me again?"
Why not? Matatalo pa rin kita gamit ang parehong taktika. Aakyat na sana si Tolye sa arena nang pigilan siya ni Marshall. General Brooks, ayon sa rules, natalo ka na. Kung hindi ka nasisiyahan at sa tingin mo ay nanalo lang si Colonel Cross sa pamamagitan ng mga taktika, mabuti, ibibigay ko sa iyo ang iyong hiling at tatalunan ka. Ang susunod na laban na ito ang magpapasya sa kapalaran ng Dragon Soul at Warwolf. With that, walang kahirap-hirap na umakyat si Marshall sa arena. Ang Free Combat Arena ay muling napuno ng migting na katahimikan. Ang katahimikan ay pumukaw ng pakiramdam ng nilalagnat na pag-asa. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa sagupaan ng mga Titans. Pagkatapos sumali sa Warwolf, kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Marshall. Ngunit bukod sa mga piling puwersa ng Warwolf, walang nakakita sa kanya sa pagkilos. Ngayon, umakyat na si Marshall sa entablado, na nagpahayag na ang mga nakaraang laban ay hindi binibilang. Tanging ang tunggalian niya kay Gavin ang magdedetermina ng kapalaran ng Warwolf at Dragon Soul. Kahit na ito ay isang mapangahas na pahayag, si Gavin at ang lahat ng elite na puwersa ng Dragon Soul ay walang laban dito. Gaano man lumaban si Talia, malinaw ang resulta, at ito ay ganap na nasa loob ng mga patakaran. Gayunpaman, iginiit ni Gavin na tumanggi na tanggapin ang pagkatalo. Pumayag si Marshall sa kanyang bastos na kahilingan. Kung matalo muli si Gavin sa darating na laban, mawawala lahat ng dignidad niya. Minsang nasaksihan ni Xavier ang tunggalian nina Marshall at Wilson. Madaling natalo ni Marshall si Wilson, ang Diyos ng militar ng digmaan, sa isang suntok. Naalala pa niya kung paano naging mapanghamon bago ang laban. General Brooks, sigurado ka bang gusto mong harapin si General Ortega sa one-on-one na tunggalian? Umiling-iling na tanong ni Xavier. Paano kung matalo ka ulit? Ngumisi si Gavin, maliban na lang kung umasa siya sa mga taktika ng gerilya tulad ng Colonel Cross at tumanggi na labanan ako ng direkta, tiwala akong matatalo ko siya sa 3 galaw. Fine. Malamig na tugon ni Marshall bago pa man maputol si Xavier. Tanong niya, 3 moves. No need. 1 will do. Hindi napigilan ni Gavin ang tumawa ng malakas. At least alam mo ang lugar mo. Mr. Blunt, ngayon lang sinabi ni Mr. Marshall na kapag natalo siya sa laban na ito, matatanggal ang Warwolf. Lumingon si Xavier kay Marshall at tinanong, Mr. Marshall, totoo ba yan? Matigas na tumango si Marshall at sinabing, talaga. Magsimula na tayo. Agad namang umatras si Gavin, naghahanda sa paghampas. Ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay na nagmumula sa kanya ay napuno ang buong Free Combat Arena sa isang iglap. Tunay na si General Brooks ang Diyos ng militar, nakakatakot ang presensya niya. Mukhang nag-backfire ang sinabi ni Mr. Marshall. Sa pagtingin kay Marshall, na nakatayong parang maamo, hindi nakakapinsalang figure, malinaw na ang kanyang kalmadong presensya ay hindi maihahambing sa napakaraming enerhiya ni Gavin. Bigla, marami ang nagsimulang makiramay para sa Warwolf at sa batang punong tagapagturo na ito. Pagkatapos ng ilang post-uring, unang hamampas si Gavin, na mabilis na sumugod kay Marshall. Kabanata 578 Mind-blowing. Sa free fighting arena ng Wolfsbane Summit Military Training, BOS, isang halos nakakabinging nag-iisa ang sumabit sa hangin. Higit sa 1,000 piling sundalong espesyal na puwersa ang huminga, na masiglang nanonood sa sandaling si Senator Gavin, ang Diyos ng militar, ay nagpakawala ng kanyang pinakakagilahil-alas na daluyong strike spy na Marshall sa matinding pananibik, na natiling nakatutok ang kanilang mga mata sa umaatras na figure ni Gavin. Nais ng lahat na masaksihan mismo ang maalamat na Diyos ng militar sa isang mabangis na sagupaan kasama ang misteryosong punong tagapagturo. Ang labanan sa pagitan ng mga Titans ay isang hindi maihahambing na yetos. Bagamat wala sa kanila ang nakakita kay Marshall sa pagkilos, alam nilang lahat na ang sinumang maaaring tumaas sa ranggo ng Chief Instructor ng Warwolf ay hindi ordinaryong figure. Ang masaksihan ng ganoong mataas na antas na laban ay nakakatuwang lampas sa salita. Walang sinuman sa kanila ang gustong alisin ang kanilang mga mata sa arena, alam na kahit na nawawala ang isang bahagi ng 1 segundo ay isang pagkawala.
Lahat sila ay nagbahagi ng isang karaniwang iniisip, sa pamamagitan ng labanang ito, kahit na ang pag-aaral lamang ng isang bahagi mula sa dalawang mabigat na eksperto sa labanan ay isang karangalan para sa kanila. Tumalon na si Zayn mula sa audience stand. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ligaw na pananabik habang pinagmamasdan si Gavin na umaarangkada sa galit ng isang bagyo. Kanina, inutusan niya si Gavin na hampasin ng husto si Marshall sa oras na magkaroon ng pagkakataon. Sa pinakakaunti, kailangan niyang tiyakin na mawawala ng kakayahan si Marshall na manatili sa Special Operations Military Region. Paulit-ulit siyang pinahiya ni Marshall sa harap ng kanyang mga kasamahan mula sa mga prestihiyosong pamilya ni Brighton. Kinasusuklaman ni Zayn si Marshall. Paanong ang ipinagmamalaking tagapagmana ng Wisteria Residence at ang pinakamaimpluwensyang kabataang elite sa Brighton ay paulit-ulit na insultuhan ni Marshall. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Si Zayn, na laging mayabang at mayabang, ay hinding-hindi makayanan ang gayong kahihiyan. Pinagmamasdan si Gavin na sumugod kay Marshall ng may matinding puwersa, lumiwanag ang mukha ni Zayn sa kasiyahan. Hindi ako pababayaan ni Chief Instructor Brooks. Sa isip niya, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Nakita ni Michelle ang nag-aalab na intensidad sa mga titig ni Zayn at naunawaan niya ang inaasahang resulta. She comforted him, tiyak na matatalo ni Chief Instructor Brooks ang walang ingat na Marshall na iyon. Gayunpaman, malamig na tumugon si Catherine, hindi ako sigurado tungkol doon. Tingnan mo kung gaano kakasabik, parang nanalo na si Chief Instructor Brooks. Tandaan, hindi lang sino man ang maaaring humawak ng titulong Chief Instructor of Werewolf. Si Chief Instructor Brooks ay laban kay Marshall, na nagpabagsak sa nangungunang Dark List fighter sa mundo. Hindi siya isang basurang tumatakbo na sinusubukang hugasan ang kanyang nakaraan dito. Nakita mo na rin ito si Talia, dating isang karaniwang manlalaban, ay nagbago sa ilalim ng pag-aalaga ni Marshall. Maaaring gumamit si Talia ng iba't ibang taktika ngayon, ngunit ang resulta ay malinaw, natalo niya ang tatlong nangungunang eksperto ng Dragon Soul. Ang tatlong iyon ay ilan sa pinakamahuhusay na manlalaban sa lahat ng 7 military zone. Patunay ang pagkapanalo ni Talia na nag-level up siya, sa taktika man o sa hilaw na lakas. Upang maabot ang antas na ito sa loob ng wala pang isang buwan, ito ay isang patunay kung gaano katangi-tangi ang isang coach na si Marshall. Bigyan ng oras, sa pagtuturo ni Marshall, mabilis na lumaki si Talia bilang isang hindi mapipigilan na mandirigma. Bahagyang kumunat ang noo ni Michelle at sinabing, Catherine, bakit parang lagi mong pinapalakas ang loob ng iba habang pinapalamig ang loob natin? Kakampi natin si Chief Instructor Brooks. Binigyan siya ni Catherine ng masamang tingin at wala nang sinabi pa. Malapit nang lumabas ang resulta. Makikita mo sayo. Sa platform ng panunood, pinanood ng mga matataas na general mula sa Special Operations Military Region ang kahangahangang figure ni Gavin na may pagsang-ayon na mga titig, na kinikilala siya bilang isang alamat ng militar na kapantay ni Wilson. Tumango si Hunter bilang pagsang-ayon at sinabing, si Chief Instructor Brooks ay kasing bangis gaya ng dati. Isa siya sa ating hukbo. Bagay. Sumang-ayon si Caleb, idinagdag, oo, kung hindi ay tumaas pa sana ang kanyang ranggo ngayon. Bumulong si Martin kay Jack, ilang galaw sa tingin mo ang aabutin ng labanan na ito? Bahagyang tumawa si Jack at sinabing, isang galaw. Ganyan ba kalakas si Chief Instructor Brooks? Nagulat si Martin. Kung sasabihin ko sa iyo, hindi ito magiging kapanapanabik, sabi ni Jack, ang kanyang mga labi ay nakaawang. Manood ka lang at saksihan ang milagro para sa iyong sarili. Si Simon, gayunpaman, ay nakakunot ang kanyang mga kilay sa pag-aalala. Sa pagkuha sa nakakatakot na momentum ni Gavin, kailangan niyang aminin na ang mga kasanayan ng lalaki ay kahanga-hanga. Si Gavin ay sumugod kay Marshall tulad ng isang hindi mapigil ang tangke, ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki at brutal. Paanong hindi matitinag ang sinuman sa gayong hilaw na kapangyarihan? Ang manipis na presyon ay na-flatten ang isang ordinaryong kalaban. Ang puwersang ibinabagsak niya ay talagang dinudurog, isang suntok ay maaaring lipulin ang kanyang karibal. Ang bilis ay nakakabulag,
ang lakas na napakalaki na nagpang-inig sa buong arena sa ilalim ng kanyang mga paa. Sabik na bumaling si Simon kay Wilson at nagtanong, sa palagay mo ba ay makakayanan ni Instructor Ortega ang marahas na welga ni General Brooks? Malamig na ngumiti si Wilson. Maaari niyang gawin ang higit pa kaysa sa pagtiis sa welga na iyon sa oras na matapos ito, magkakaroon na lamang ng isang tao na nakatayo. Teka, ang ibig mong sabihin ay si Marshall. Ipapatumba si Marshall sa stage. Natigilan si Simon. Tumigil sandali si Wilson bago niya sinabing, magpatuloy ka sa panunood, Mr. Cross. Kapag nakita mo ng sarili mong mga mata ang resulta, malalaman mo kung ano ang tunay na pananabik. Ang koponan ng Dragon Soul, na nalulumbay, ay muling nabuhayan ang loob ng kunin ni Gavin ang entablado. Ipinahayag ni Marshall na ang tunggalian na ito ang magpapasya sa kapalaran ng Warwolf at Dragon Soul. At inaprubahan ito ng Command Militar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Special Operations Military Region na mabilis na binago ang mga patakaran para sa naturang engranding labanan. Habang si Gavin ay sumulong kay Marshall ng buong lakas, ang bawat sundalo mula sa Dragon Soul ay tumayo, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Inaasahan nila na ang malakas na welga ni Gavin ang siyang magliligtas sa kaluluwa ng dragon mula sa kailaliman, na muling bubuhay sa kanila. Higit sa 1,000 sundalo ang nagpipigil ng hininga, ang mga puso ay tumitibok sa nerbiyos na pananabik. Sa ilalim ng nagliliyab na mga ilaw ng arena, si Gavin, kasama ang kanyang mabangis na momentum, ay sumugod kay Marshall. Tinupad niya ang kanyang reputasyon bilang eksperto sa labanan sa antas ng Diyos. Sa isang powerhouse tulad ni Gavin sa kanilang panig, ang Dragon Soul ay matagal nang nangungunang puwersa sa rehiyon ng militar. Isang trahedya kung sila ay aalisin. Sa huling sandali, nang akmang hampasin ni Gavin, ang lahat ng mga sundalo ay tumayo, ang kanilang mga puso ay sumasabay sa kanilang mga kasamahan sa Warwolf. Hinintay nila ang kaluwalhatian ng huling suntok ni Gavin. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa arena, umalingaw-ngaw sa kalawakan. Sa isang iglap, tila nagyelo ang mundo. Ang bawat tao'y likas na ibinaling ang kanilang mga mata sa arena. Ngunit sa ilalim ng nasusunog na spotlight, ang singsing ay walang laman. Sa gitna ng entablado ay nakatayo ang isang matangkad, poised figure like a pillar stay na hindi natitinag sa gitna ng ring. Teka, may mali. Nasaan si General Gavin? Kanina lang, nakita ko siyang naniningil ng buong lakas kay Instructor Ortega saan siya nagpunta. Kabanata 579 na aagawin ng nanalo ang lahat. Sa gitna ng arena, ang kapaligiran ay talagang surreal. Mahigit 1,000 sundalo sa mga kinatatayuan ang tila nadala sa isang gawa-gawa. Isang ibinahaging kaisipan ang nananatili sa isipan ng lahat, ito ba ay isang uri ng ilusyon? Si Gavin ay mabigat at hindi mapigilan sa fighting ring, ilang segundo lang ang nakalipas. Ngunit sa isang kisap mata, bumagsak ang katahimikan na parang walang laman. Damang-dama ang pag-asa sa hangin. Ngunit saan siya nagpunta? Nasaan ang kanilang Diyos ng militar? Ang bawat mata ay galit na hinahanap ang masungit na anyo ni Gavin. Ngunit walang makakahanap sa kanya. Ito ay walang kulang sa isang himala. Anong uri ng maalamat na kasanayan ang maaaring makalabas ng gayong nakakahumaling na trick? Sa platform ng panunood, ang mga manunood ay naguguluhan din. Nasaksihan na nilang lahat ang hilaw na kapangyarihan at hindi matinag na husay ni Gavin noon. Ngunit hindi pa sila nakakita ng istilong napaka-aylap at hindi mahuhulaan. Inis ka ni Hunter at ng iba pa ang singsing na may matalas na mata. Gayunpaman, walang bakas ng Gavin. Sumirit si Hunter, saan siya nagpunta? Guard, sabihin mo sa mga sundalo na buksan ang ningning ng liwanag. Parehong nakatutok ang mga mata ni Caleb habang inis kanya ang arena. Hold on, I don't think Marshall at all. Bakit siya na lang ang natitira na nakatayo sa arena? Kinagat ni Jack ang kanyang mga labi at sinabing, Commander Baxter, Chief of Staff, mayroon kang matangkad na imahinasyon. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Caleb. Mahiwagang ngumiti si Jack at sinabing, malalaman mo din kaagad.
Naguguluhan pa rin si Martin at nagtanong, General Grayson, ano ang ibig mong sabihin? Ano pa kayang ibig sabihin nito? Bahagyang tumawa si Jack at sinabing, pinalipad ni Marshall si Gavin ng isang suntok. Tumingin muli si Simon sa paligid ng singsing. Walang tao. Ano bang balak ni Gavin? Nagtaas ng kilay si Wilson. Hindi ako nagulat. Dapat nasa 60 feet ahead siya kay Marshall, somewhere I the grass. Mga binocular. Kinuha ni Hunter ang binocular mula sa guard at sinilip ang direksyon na itinuro ni Wilson. Parang may gumagalaw. Grabe ang talo ni Gavin this time. Natarante si Zane sa audience stand. Saan siya nagpunta? Gumagamit ba siya ng sneak attack, tulad ng ginawa ni Talia? Mabilis niyang kinuha ang kanyang binocular at bumulong, saan pumunta si Chief Instructor Brooks. Gumagamit kaya siya ng Spectre Tactics para malito si Marshall. Ngumisi si Catherine, Spectre Tactics. Making himself vanish into thin air. Nagtiptoed si Michelle, inis ka ng lugar. Walang tao sa paligid. Nandyan siya. May sumigaw, nagdodrawing, atensyon ng lahat. Isang simoy ng gabi ang dumaan sa lugar. Humigit kumulang 100 talampakan sa timog kanluran ng arena, sa isang patch ng matataas na damo na tinatangay ng hangin, isang ulo ang dahan-daang lumitaw. Di ba General Gavin yan? Teka, kakaiba ito. Paano siya napunta doon? Ang isang opisyal ng tungkulin mula sa Departamento ng Publisidad ng Militar ay agad na itinuro ang spotlight patungo sa tagpi ng matataas na damo. Nakaupo si Gavin sa damuhan, tulala, bumubulong sa sarili, nasaan ako? Mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang 2 tenyente na naka-duty. General Brooks, ito ang ambush grass area. Ayos ka lang ba? Umiling si Gavin, sinusubukang i-clear ang kanyang mga iniisip. Tumangala siya sa arena. Sa ilalim ng nakabulag na spotlight, si Marshall ay nakatayo sa gitna ng singsing, nakahanda na parang sibat. Bigla itong nag-click. Nat-ambush siya dito sa hampas ni Marshall. Hinawakan ni Gavin ang kanyang dibdib, nakaramdam ng matinding kirot. Ngunit, salamat, walang panloob na pinsala. Bumantong hininga si Gavin sa loob, iniligtas siya ni Marshall. Kung hindi, ang suntok na iyon ay maaaring makabasag ng kanyang mga organo. Natalo ako. Ang lakas ko ay mundong hiwalay sa kanya. Anong pambihirang kapangyarihan ang taglay niya para magawa ito? Walang ibang naramdaman si Gavin kundi gulat, blanko ang kanyang isip. Sa tulong ng mga tenyente, naglakad siya patungo sa singsing. Natalo ako sa round na ito. Bumagsak ang arena sa nakatulala na katahimikan. Ito ay hindi pa nagagawa para sa isang mabigat na tao na personal na umamin ng pagkatalo. Kilala bilang Diyos ng militar, hindi napigilan ni Gavin ang kahit isang pag-atake mula kay Marshall. At pinadalang lumipad 100 talampakan ng layo. 2 medics ang sumugod at nag-aalalang nagtanong. General Brooks, ano ang nararamdaman mo? Huminga ng malalim si Gavin at sinabing, maayos na ang katawan ko. Mabilis na ginamit ng mga medic ang kanilang mga instrumento para suriin siya. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, nagulat sila sa platform ng panunood. Commander Baxter, lahat ng vital signs ni General Brooks ay normal. Huminga ng malalim si Gavin, yumuko kay Marshall sa plataporma, at sinabing, Instructor Ortega, natalo ako. Pero salamat sa pagpapakita ng awa. Kung hindi, sa ganoong klase ng puwersa, patay na ako ngayon. Walang pakialam na tumanggo si Marshall. Ito ay sapat na patas. Ngumuso si Gavin, saka lumingon sa Dragon Soul Squad. Mga kawal ng Dragon Soul, humihingi ako ng paumanhin. Nasa akin ang pagkatalo ngayon. Simula ngayon, susundin ninyong lahat ang utos ng Command Headquarters at magkahiwalay na kayo ng landas. Pagkatapos ng maikling katahimikan, umalangaw-ngaw ang isang palakpakan sa arena. Ang mga elite ng Warwolf, na naging mabagal sa pagkaunawa, ay biglang naunawaan talagang nakuha nila ang kanilang posisyon. Sa ilalim ng patnubay ni Marshall, ang Warwolf ay sumailalim sa 1 buwan ng mahigpit na pagsasanay, sa wakas ay nakuha ang perpektong pagbabalik.
Sa huling round ng engranding kompetisyon, hindi lamang ipinakita ng Warwolf Elite ang hindi kapani-paniwalang pagkakaisa ng kanilang koponan ngunit ganap ding kinatawan ng diwa ng pagkakaisa at pagkakapatiran, ang kanilang buhay na pinag-uugnay ng isang backlog na hindi kailanman masisira. Sa harap ng sakuna, sama-sama silang tumayo, hindi nag-iiwan ng sinuman. Sino ang makakatalo sa isang pangkat na kayang mamatay para sa isa't isa? Huwag sumuko hanggang sa dulo. Ang Warwolf ay nagsagawa ng matagumpay na pagbabalik sa pinakamatatag na paraan na posible. Minsan ay isang military ace, napatunayan muli ng Warwolf ang kapangyarihan nito, sa pinakaperpektong paraan. Ang lahat ng mga sundalo mula sa 7 military teams ay tumayo at sumaludo kay Marshall sa gitna ng arena. Ito ang nagniningning na sandali na hinihintay ng bawat sundalo. Walang sinumang nagsusuot ng uniforme na ito ay hindi humahanga sa isang bayani. Sina Hunter at Caleb, na nangunguna sa lahat ng matataas na opisyal, ay nagmarcha sa perpektong porma sayon patungo sa war squad. Pagkatapos makipagpalitan ng saludo, hinawakan ni Hunter ang kamay ni Marshall at sinabing, "Congratulations, Instructor Ortega." Ang mga bayani ay palaging nagniningning ng maliwanag kapag sila ay tumuntong sa larangan. Ngayon, itinuro mo sa aming lahat ang isang klasikong aralin sa militar. Ito ang uri ng fighting spirit na kailangan natin sa ating Special Operations Military Region, ang diwa ng hindi pagsuko, anuman ang mga pangyayari. Hanggat may buhay, tuloy ang laban. Maging ito ay isang koponan o isang individual, ang tagumpay lamang ang maaaring tukuyin ang kahulugan ng kanilang pag-iral. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko, ang unit ng Warwolf ay magpapatuloy. Ang unit ng Warwolf ay napanatili, at ang mga bagong gawain ay nasa agenda na. Isang buwan mula ngayon, opisyal na magsisimula ang Triennial International Military Martial Tournament. Inutusan ko si General Marshall na maglingkod bilang punong tagapagturo para sa internasyonal na paligsahan sa militar ng militar, na nag-iipon ng isang koponan upang makipagkompetensya. Akayin ang aming pinakamahuhusay na espesyal na puwersa sa internasyonal na larangan ng digmaan, kung saan haharapin nila ang mga nangungunang pangkat ng militar sa mundo sa pinakahuling showdown. Ang lahat ng mga sundalo ng hukbo ay umaasa para sa iyo upang makumplito ang misyon at bumalik sa kaluwalhatian. Kabanata 600 The Lone and Proud Figure. Nang ibigay ni Hunter ang utos, ang buong piling puwersa ng 7 Special Forces ay agad na lumiwanag sa Pononibik. Isang marangal na utos iyon. Mula nang itatag ang Special Operations Military Region, nagkaroon ng mga sandali ng kaluwalhatian sa mga internasyonal na paligsahan sa militar ng militar. Sa pamumuno ng dating Warlord Supreme, nanalo sila ng 3 internasyonal na kampyonato, na naging mga alamat ng militar ng kanilang kra. Gayunpaman, pagkatapos ng isang mapaminsalang kaganapan 20 taon na ang nakalilipas, ang Warlord Supreme ay nawala ng walang bakas. Mula noon, bumagsak ang lakas ng Special Operations Military Region. Mula noong sakuna na kaganapan, walang mga sundalo mula sa Draconia ang nailagay sa nangungunang 3 mga internasyonal na martial tournament sa nakalipas na 20 taon. Sa kabila ng maraming pagsisikap, ang mga tagumpay ay naging mailap. Sa loob ng 2 dekada, hinanggad ng mga sundalo na muling magningning ang kanilang mga piling puwersa sa entablado ng internasyonal na paligsahan sa militar ng militar. Ngunit ang pag-asa ay nanatili lamang na pag-asa. Kung walang sapat na lakas, ang lahat ng kanilang mga pangarap ay walang iba kundi mga ilusyon. 10 taon na ang nakalilipas, pinangunahan ni Wilson ang koponan sa isang kahanga-hangang ika-4 na lugar. Ngunit mula noon, hindi na sila muling bumangon. Sa buong mundo, 7 koponan lamang ang nakapasok sa finals. Ang koponan ni Draconia ay patuloy na natigil sa pagitan ng ika-5 at ika-6 na pwesto. 2 beses nang pinamunuan ni Gavin ang koponan ngunit nagawa lamang nitong makamit ang ika-5 pwesto. Ang internasyonal na paligsahan sa militar ng militar ay naging isang hindi nalutas na obsesyon para sa bawat sundalo sa Special Operations Military Region. Nang mag-issue si Hunter ng utos kay Marshall na bumuo ng koponan ng kompetisyon, isang kislap ng pag-asa ang nag-alab sa puso ng buong militar.
Si Marshall ay naging bahagi ng Warwolf Special Forces sa loob lamang ng isang buwan, ngunit ang kanyang pagganap ay naging napakahusay. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Warwolf Special Forces ay gumawa ng hindi malilimutang impresyon sa kompetisyong militar na ito. Nag-inject sila ng bagong buhay sa Special Operations Military Region, na ilang taon nang tumitigil. Sa wakas ay lumabas na rin ang bayaning hinihintay nila, na nakakuha ng atensyon ng masa. Sa ilalim ng spotlight, ang nag-iisa, mapagmataas na figure ni Marshall ang naging sagisag ng pinakamalalim na pananabik ng bawat sundalo. Ang bawat kaluluwa sa espesyal na operasyon military region ay maingat na naghintay kay Marshall na manguna, upang pamunuan ang bagong nabuong elite na koponan, at muling ipakita ang kinang ng mga sundalong Draconian sa engranding yugto ng internasyonal na paligsahan sa militar ng militar. Mataimtim na tinanggap ni Marshall ang utos, kaagad na nagsimulang pumili ng mga miyembro para sa koponan sa harap ng buong militar. General Gavin, humakbang ka. Sandaling natigilan si Gavin. Gayunpaman, bilang isang propesyonal na sundalo, alam niyang kailangan niyang sumunod sa mga utos ng walang pag-aalinlangan. Humakbang siya at tumayo sa harap ni Marshall. Sa pamamagitan nito, itinatalaga kita bilang Deputy Chief Instructor para sa International Military Martial Tournament. Akala ni Gavin ay nagkamali siya nang narinig. Ako, Deputy Chief Instructor. Walang pakialam na sagot ni Marshall, tinatanggihan mo ba ang utos na ito? Mabilis na sumagot si Gavin, sinusunod ko ang utos. Tinatanggap ko ang appointment. Ito na ang matagal ko nang hiling. Lalaban ako kasama ng aking mga kasama upang magsikap sa ikatlong pwesto ng buong lakas. Malamig na sinabi ni Marshall, kung ganoon, maaari ka nang umalis. Sa lahat ng laban ko, first place lang, walang pangalawa o pangatlo. Bilang isang sundalo, dapat mong tandaan ito palagi. Sa larangan ng digmaan, kung saan buhay at kamatayan ang nakataya, unang lugar lang ang ibig sabihin ng kaligtasan. Anything below first place is hell. Oo, Ginoo. Nanginginig si Gavin sa gulat. Napataas siya ng mata sa gulat. Ang kanyang tingin ay kumikislap sa paghanga. Anong makapangyarihang opisyal? Gusto ko siya. 20 taon na ang nakalilipas, narinig niya ang mga katulad na salita mula sa isa pang general, na naniniwala na ang anumang mas mababa kaysa sa una ay isang kahihiyan. Malamig na sulyap ni Marshall kay Gavin at nagpatuloy, Morris, Bill, Norman, Freya, Thalia, Ernest, Mark. Step forward. Sa 3 araw, pipili ka bawat isa ng 5 clients mula sa 7 military teams para sumali sa roster para sa International Military Martial Tournament na ito. Bukas, mayroon kang 1 araw na pahinga. Kinabukasan, lahat ng team ay magtitipon sa Wolf's Bay Summit Military Base para sa pagsasanay. Hindi pa rin sigurado, nagtanong si Bill, Instructor Ortega, sa tingin mo ba ay makakasali rin ako? Ano? Ayaw mo. Nagtaas ng kilay si Marshall. Agad namang tumugon si Bill, payag ako. Gayunpaman, nag-disband na ang Dragon Soul. Ang pag-disband ng Dragon Soul ay isang bagay na may kinalaman sa Command Headquarters, hindi sa akin, sagot ni Marshall. Mula nang italaga kita sa koponan ng kompetisyon na ito, ikaw ay naging sundalo ko. Kung ayaw mo, maaari mong isumite ang iyong pagbibitiw sa Command Headquarters ngayon din. Magsumbong kay General Ortega. Payag ako. Sabik na bulalas ni Bill. Pagkatapos ng seremonya ng pagpili, bumaling si Marshall sa Warwolf Special Forces. 1 araw mula ngayon, lahat ng mga sundalo ng Warwolf ay maghahanda na ibalik ang abo ng ating mga namatay na bayani. Sa 8 ng umaga kinabukasan, ang lahat ng mga koponan ay pupunta sa Howlstead sa kabisera ng P. Marshall siya upang magpaalam sa ating kasamang si Santiago. Ang bagong tatag na elite team para sa International Military Martial Tournament ay sasali sa Warwolf Special Forces para bisitahin ang bayan ng ating nahulog na bayani. Dismiss. Magpahinga ka bukas, at sa umaga ng makalawa, magtipon sa 9 a.m. sa Wolf's Bane Summit Military Training Base. Ang 1 araw na kompetisyon ng militar ay dumating sa isang matagumpay na conclusion.
Ang 7 militar na koponan ay bumalik sa kani-kanilang base. Lumapit si Jack sa tabi ni Gavin at tinukso, "Gavin, ano ang pakiramdam mo ngayon?" Isang magalang na saludo ang ibinigay ni Gavin. "General Grayson, pasensya na kung nabigo kita ngayon, talagang makapangyarihan si Marshall." Tumango si Jack. "Aaminin mo ba ang pagkatalo mo? In terms of physical skill, I concede, but in my heart, hindi ko pa rin matanggap." "Then take your time to process it," tinapik ni Jack ang balikat ni Gavin. "Maghanda ng mabuti para sa International Military Martial Tournament." "Oo, General Grayson." Pinagmasdan ni Gavin ang pag-alis ni Jack sa kanyang sasakyan. Sa pagkakataong iyon, nilampasan ni Zane si Gavin na may madilim na ekspresyon. "Gavin, ang performance mo ngayon ay isang malaking pagkabigo. Iwi-withdraw kita sa International Military Martial Tournament na ito." UW. Natalo ni Marshall, pero gusto mo pa rin siyang tulungan. "Enough, Mr. Zane, dito na matatapos." Seryoso ang boses ni Gavin, "Ang makapasok sa top 3 sa International Military Martial Tournament ang pangarap ko sa nakalipas na 20 taon. Ngunit hindi ko pa ito nakamit. Ito na ang aking pagkakataon, at hindi ko ito maaaring pabayaan na mawala." Madilim na tanong ni Zane, "Ayaw mo bang umakyat ng mas mataas sa ranggo?" Nag-alinlangan si Gavin, pagkatapos ay nagsalita ng may pagpupursige, "Mr. Zane, pasensya na. Nasa 40s na ako. Kung palalampasan ko ang pagkakataong ito, maaaring hindi na ako muling tumayo sa entablado ng International Military Martial Tournament. Hinding-hindi ako susuko dyan. Pagkatapos kong matapos ang kompetisyong ito, magsasalita ako at tutulungan ka." "Emph." Ngumuso si Zane at tumalikod bago pa matapos ni Gavin ang kanyang pangungusap. Nagmamadaling lumapit si Elliot kay Marshall at hiniling, "Mr. Ortega, kailangan kitang makausap." Tumigil si Marshall. "Anong problema?" Nagpatuloy si Elliot, si Ms. Leaf at ang kanyang ina ay nasa isang mahirap na sitwasyon. "Inutusan mo kaming huwag pakialaman ang kanilang buhay, kaya ang aking mga tauhan ay umiwas na kumilos." "Anong ibig mong sabihin?" Nagtaas ng kilay si Marshall.